Ayan po, good morning sa lahat. At patuloy po tayong nalapit sa Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa patuloy po na kanyang gabay at patuloy na biyaya na sa atin po ay binubuhos ng ating Diyos sa bawat araw po na nilikha niya po para sa atin. Ika nga it's another day, it's another prayer and devotion sa ating Lord. And every day po ay sinisikap ko po na ako po ay makapagbigay, makapaglaan sa Diyos na ilang saglit nang sa ganon po ay makita ko naman ang buhay ko na nasa-satisfied sa mga bagay-bagay na minsan dinadaan natin, minsan na-experience po natin. At ang kagandahan po nito ay nauna po yung ating pong paghingi ng gabay sa ating Panginoon at sa ating pong mga gagawin sa buhay. Kaya may narapat ko palagi na sikapin na magkaroon ako ng time for a devotion para po naman masatisfied po yung aking pong kahilingan or yung aking pong nais, no? Ang aking puso ay patuloy pong nagnanasa ng kaaliwan po ng banal na espiritu. Ganon din po ito sa istorya ng chapter 4 ng John from 1 to 14 na kung titingin po ay sa istorya po na ni-wrote po o sinulat po ni John at ito yung nagsimula po sa mga pariseo, mga priest na napansin po nila na si Jesus ay mas marami ang nababaptize in water katulad po ni John the Baptist na mas marami po ngayon dahil nawala na po si John the Baptist, siya po ay namatay na. Pero nung masunod po ng mga gawain o yung mga evangelism effort po na ginawa ng Panginoon Kristo, ay nakita po doon yung tinatawag na mas marami po ang mga taong disciple na sumasampalataya kay Kristo at pinabautisman po. Pero hindi naman po directly po si Jesus Christ, kundi ang mga tinuruan niya, yung mga disciple na baptized in water, yung pong mga sumusunod ng mga nako-convert po on that time. Kaya nakikita ko dito na kumbaga sa sistema indirectly po na ang Panginoon ang siya nagbabaptize. Kumbaga siya yung responsible, siya po yung authority po ng time na yun, ng grupo po nila. Kaya napansin po ito ng mga Pharisees o yung mga Pariseo. Kaya ang ginawa pa ng Panginoon Kristo ay siya po ay umiwas po doon sa mga ganong sitwasyon at nagtungo po siya sa may Samaria na malapit po sa lupa na binigay ni Jacob kay Joseph. At dito, meron po isang babae na kung saan po ay naroon po sa malapit sa balon at lumapit po ang Panginoon sa Kristo. That time kasi yung mga alagad niya po ay namili o mayroong pinuntahan at siya po ay nashare niya po yung babaeng Samaria. Actually, pag siya po Samaritan, ito po ay lahi din po ni Jacob. Kaya nga lang po, yung po kanilang mga magulang, sa ngayon, noong time na yun, hindi na po puro Hudyo. May lahi na po na ibang lahi, no? Ibang lahi na po ng that time. Kaya kumbaga sa atin po ay mistiso kung tawagin, no? Na iba yung lahi ng tatay, iba yung lahi ng nanay. Kaya tinawag po silang Samaritan woman dahil po yung hindi pure Jews po sila. Kumbaga kalahati na lang ang pagka-Hudyo nila, pero ang kalahati po ay hindi na po, kaya Samaria po ang kanilang pong bayan. At dito pinapakita po na humingi po ang Panginoon ng tubig sa kanya. Tapos binanggit nga ni yung babae na bakit kaya hihingi sa akin ay binabawal ang makitungo ang Hudyo sa mga Samaritan.
Pero sabi ng Panginoon ay pinakita ng ating Panginoon na sa kanya pong pagparito ay hindi na po, kaya nga meron tayong tinatawag na ang lahat po ay binigyan na ng kalayaan ng ating Panginoon. Hudyo ka man o hintil ka man, ay pares na po ang biyaya na pinagkakalob po ng ating Panginoon bilang tagapagligtas. Ibig sabihin po, sa ngayon po, lahat po ng mga sumasampalataya ngayon sa ating Panginoon Kristo ay kinoconsider na Hudyo na rin o spiritual Jew, kasi yung Hudyo, yan po yung Israel o lahi ni Juda na hinirang po ng Panginoong Kristo upang maging bayan niya. At doon po siya sinilang sa bayang iyon. At dito, makita po natin mga kapatid na meron pong ginamit na simbolo, no, na kung saan po nakuha po ang Panginoon sa Kristo at humingi siya ng tubig. At binanggit nga yon ng Panginoon na sinamantala po yung eksenang yon na nag-share po si Kristo na ang tubig na iinumin daw po natin, yung present water na umiiral po, no, sa mundong ibabaw, ay hindi po nakakasapat po para sa satisfaction po ng ating spiritual, ng ating soul, kundi ito po ay sa katawan lamang, temporarily mauuhaw din tayo. Pero ang ino-offer ng Panginoon mismo ang kanya pong buhay, na kung saan po ay binabanggit niya na kapag uminom daw po tayo, at ibig sabihin yun sa offer ng Diyos ay magiging spring water, life water. Kaya naman dito, nagtataka po ang babae sapagkat wala naman daw makukuha sa balon dahil napakalalim. Kaya hindi makakakuha talaga ng tunay na tubig na sa kanyang pakiwari. Yun ang binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Pero ang binabanggit po ng ating Panginoon Kristo yung makapagsasatisfied po sa buhay spiritual po natin, yung pong pagkain po o yung pong inumin ng ating pong kaluluwa, which is the life word of God, no, which is the Lord mismo. Kaya nga ho yung meron pong salitang Jesus satisfied all our needs. Siya po lamang ang makapagbibigay ng kasapatan po, no, sa buhay natin. Yun ho kasing pleasure o yung wealth o yung lahat po ng ating nanaisin para po masatisfied tayo, yung gutom, yung inumin, yung wealth, no, yung fame, lahat po yan ay dito lamang po yan sa mundong ibabaw. Kaya kung mapapansin po ninyo, may mga tao po na bagamat may mga trabaho na, sumusweldo na, gumagawa na ng mga bagay na kanyang ginagawa, nakakabili ng mga ganitong bagay, nagagawa mamasyal, nagagawang kung saan-saan magpunta. Pero kung titinan po ninyo, hindi pa rin siya satisfied. Kasi once narating niyo po isang lugar, tapos po, ang mangyayari, mag-iisip ka naman, yung katawan mo, yung isipan mo, na meron ka naman bagong gustong marating. Dahil narating mo na yon. Ibig sabihin yung pinaka bottom line ng ating sabihin, yung pinakahangad natin, hindi natatapos po. Araw-araw po kasi, naghahangad tayong yumaman, naghahangad tayo ng buhay, naghahangad tayo ng pamilya, naghahangad tayo ng pera, naghahangad tayo ng kinabukasan, naghahangad tayo ng magagawa natin sa araw-araw. At lahat ng paghahangad na yan ay mga pansamantala, at pagka nakamta naman po natin yung mga hinahangad natin, ay hindi pa rin to masasatisfied doon sa paghahangad natin. Kaya nga ho, dito pinapakato ng Panginoon sa Kristo na dalawang bagay. Una, kapag ka po tayo ay nanampalataya po sa Kanya, magkakaroon tayo ng tinatawag na panandaliang sa ngayon na kasapatan. At hindi lang po yun, yung panandaling kasapatan yun, pagka tayo patuloy po na sa Kanya po naninikluhod, sa Kanya po malapit, unti-unti natin mararanasan na ang ating ginagalawan po ay
natutupad na po yung ating hangarin sa buhay na masatisfied tayo. Kaya nga ho, kung mapansin po ninyo, sabi po ni Solomon sa kanyang prayer, Panginoon, huwag mo akong gawing sinungaling. Ibig sabihin po talaga naman may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin kaya nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, talagang nakapagsisinungaling tayo ng kadalasan. At kahit na po tayo po ay Kristiyano na, nakakapagsinungaling pa rin po tayo. Dahil may mga pagkakataon po na kung minsan kinakaila po natin at parang need po na magkaila. Kaya lang kasinungalingan pa rin po yun. At meron pa po siyang prayer na huwag mo akong gawing mahirap. Kasi pagka mahirap ka lang, naroon po yung tinatawag na sometimes po, parang meron tayong kalayaang maging masama para lang po masatisfied po yung ating pong hangarin sa buhay na guminhawa. Pag naman po, ikaw naman ay mayaman na, nagkakaroon naman ng pagkakataon naman na kadalasan malilimutan mo po ang Diyos. Sapagkat naroon na sa iyong kalagayan yung mga hinahangad ng tao, no? Yung fame, yung yaman, yung kung saan pwede ka nang pumunta, kung ano lang gusto mong maabot, o ano mabibili mo ng lahat ng bagay. Pero yun po ay isang bagay na hindi rin po dapat natin asampalatayanan dahil darating nga ang binabanggit ng Panginoon ay mauuhaw at magugutom pa rin tayo kahit na ganong kasarap po ang nakain natin, ganong kalamig, ka-refreshing yung iniinom natin, iba pa rin po yung inaming buhay, yung pagkain ng kaluluwa at inamin po ng ating kaluluwa. At yun lang po ay makapagkakalapin sa atin ay ating Panginoon Kristo. Salamat po at patuloy po tayong magnasa na bagamat mayroon po tayong mga ginagawa na pagkain, pag-inom, pero wag nating alisin sa buhay natin na kumain din po tayo ng spiritual na bagay, which is yung ating pong Word of God, yung ating pong pagdalo, yung ating pong panalangin araw-araw. Yan po ang nakapagbibigay sa atin ng paglago spiritually at sustansya po ang ating nakukuha. At yun ho ang the best po na ilalagay at i-consider po natin. Salamat po and good morning.